karag-karag, welcome back to my vlog. Isang magandang gabi sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. Eto na nga mga karag-karag, nawala ako kahapon. Kasi nag-check ako ng mga kaganapan sa mga chismisan sa mundo ng beauty pageant sa social media. Wala man masyadong mga ganap, wala man masyadong mga pa-eksena. So sa mga kapitbahay naman natin, naku parang ding minupusal distraction look natin for today's vlog. Mga ano ba, mga yung sa taga Milky Way bitaw na singilan portion yung paborito nilang kandidata na si Vena na kung saan doon ang pa-iskandalo sa mall na masyado namang para lang nagsushooting sila. Parang hindi ka pa nagpaniwalang nagwawarlakan sila doon sa mall mga karag-karag. Promise. Kaya hindi ko siya masyadong kinagat kasi naka-ready na yung camera. Ay, para silang magsabunutan. Masyadong yung tawag ko sa ngalan gud anak mga karag-karag. Uy, kana bitaw planado ba? Na murag actingan portion lang sila na masyadong picky yung mga pa-eksena lang nila doon na pa-iskandalo kaya nanood ako na walang kakwenta-kwenta yung pachika na to. Kaya hindi ko siya na-vlog. So yun yung mga kaganapan sa ating mga kapitbahay na taga Milky Way. Samantalang doon naman sa taga Black Hole, wala. Yung pinag-uusapan nila mga karag-karag, yung kaganapan sa Miss Grand Thailand 2024. Na kung saan alam naman natin yung mga pa-eksena circusan galore ni Uncle, ayun din, walang kabago-bago. Kaya dead makoragan. Samantalang sa ating mga kapitbahay ng mga taga-Tacos, yung mga pa-eksena nila doon is, yun lang paiyak-iyak galore din si Maring Arirang doon sa reality show na sinalihan niya. Tapos yung Miss Universe Brazil, wala, tinanggalan na naman ng lisensya. Maghanap naman sila ng bagong hahawak sa prangkisa sa Miss Universe Brazil. Kaya tapos so samantala naman itong kahawig ni Olga bitaw sa Batang Quiapo, yung National Director ng El Salvador ba? Naku, inangkin na naman niya na isa bahagi daw siya sa pagkapanalo ni Miss Universe Venezuela, si Amalia ba yun? Yun yung pinag-uusapan ng mga taga-Tacos na parte daw siya ng winning moment ni Amalia. Uy, ano ba to Kaya, pas nito kuragan, hindi mo rin masyadong maintindihan yung pinag-chichismisan nila kasi ang hirap i-translate yung pinag-uusapan nila. Pero yung pa-caption, ayun nga, si Olga sa Batang Quiapo, yung kahawig ng National Director sa El Salvador. Siya yung main topic source sa chismisan doon. Kaya yun yung mga kaganapan na kahapon na parang, wag ko na itong i-vlog. Kaya yun, chinare ko lang din sa inyo para malaman, nasaan ba si Kuragan? Andito lang ako, naghahanap ako ng pasabog na chismis. Pero sa gabing to mga karag-karag, ayun, nakasagap nga ako ng matinding topic na pinag-uusapan din ng mga chismosa nating mga kababayans na beauty pageant lovers sa social media. Dito nga sa Miss Universe Philippines 2024, may favoritism nga ba ang organisasyon? Kasi daw sa mga lumalabas na mga pa-sponsor video bitaw ng mga kandidata, lagi na lang daw nasa front na pa-eksena yung malalakas at mga maingay na mga kandidata sa social media gaya ni Alexi Brooks, ni Ate Manalo, hindi daw mawawala talaga sa mga pa-video photoshoot na mga sponsor pa-video. Sino pa yung mga pinag-uusapan nila? Ka-obvious daw masyado na ginamit daw yung mga kandidatang may malakas na fanbase sa social media para mapag-ingay ang Miss Universe Philippines 2024. Para naman sa akin kailangan di ba? Para mabuhay ang Miss Universe Philippines Organization, para maraming pumasok na salapi, para makabangon sila, o kailangan talaga nila yung mga kandidata may malakas na fanbase sa social media, lalo na yung mga sponsor sa Miss Universe Organization. Kailangan nilang humakot ng mga kandidata na ito yung magpapaangat sa produkto natin, di ba? Ito yung kandidatang mai-promote talaga ng bongga yung product natin. So sabi nga nila mga karag-karag, kawawa naman daw yung ibang mga kandidata na hindi nabigyan masyado ng spotlight sa Miss Universe Philippines 2024 sa mga pa-sponsor bitaw ng mga pa-video. Kaya daw marami mga kandidata ang nag-withdraw. So sabi rin ng mga ibang mga chismosa, kung sila rin daw yung mga kandidata, syempre mag-withdraw na lang daw sila kung nakikita nila very obvious na may favoritism ang mga pa-sponsor at ang Miss Universe Philippines Organization. So siguro ginawa lang din ng Miss Universe Philippines Organization yung gusto ng mga sponsor, di ba, na ito yung kandidatang gusto ko na mag-promote sa product natin. So yun yung mga sariling opinion ko lang mga karag-karag, sariling reaction ko lang. Ewan ko sa inyo kung ano yung masasabi nyo.
Sang-ayon ba kayo sa mga pinagchichismisan ngayon na masyadong obvious na may favoritism nga ang Miss Universe Philippines Organization at ang mga sponsor sa pagpili ng mga kandidata na pabalik-balik na lang daw na binigyan ng spotlight. Kumpara doon sa mga kandidata, walang masyadong fan base sa social media. Ano sa tingin nyo mga kalagkaran? Mag-ingay tayo sa comment section at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe. Kuragan karag ang babaeng lagi nagkarag-karag. And see you in my next video. Bye-bye!